Gamit ang lahat ng natitirang lakas niya, sinusubukan ni Melanie na maghukay palabas ng lupa upang makatakas mula sa isang wendigo. Sa kasamaang palad, nahawakan ng nilalang ang kanyang mga binti at hinayla siya pabalik, kaya sinipa niya ito sa mukha upang makawala at nagpatuloy sa paghuhukay. Sa wakas, nakalabas siya, ngunit sinalubong siya ng psycho. Nakiusap siya para sa kanyang buhay, sinasabing hindi siya maaaring mamatay muli, pero pinatay pa rin siya ng psycho gamit ang isang palakol. Isang taon ang lumipas, nasa biyahe si Clover, ang kapatid ni Melanie, kasama ang kanyang mga kaibigan papunta sa lugar kung saan nawala si Melanie, umaasang makahanap ng mga palatandaan. Ang huling mensahe mula kay Melanie ay isang video na kinunan niya sa harap ng isang gasolinahan kung saan ipinaliwanag niyang hindi na niya kayang manatili sa bahay matapos mamatay ang kanilang ina. Dumating ang grupo sa parehong gasolinahan, at si Megan, na nagpapakilalang isang psychic, ay pinahawak ang mga kamay ng lahat upang subukang maramdaman ang enerhiya ni Melanie. Ngunit bigla silang naabala ng isang RV na muntik nang mabangga sila. Pumasok si Clover sa gasolinahan at ipinakita ang litrato ni Melanie kay Hill, ang clerk. Hindi niya ito nakilala ngunit tama niyang inakala na nawawala ito. Ipinaliwanag niyang maraming tao ang nawawala sa Glore Valley. Pagkatapos ay sinabi ni Clover sa kanyang mga kaibigan na pupunta sila sa Glore Valley. Kinagabihan, nagmamaneho pa rin ang grupo sa gitna ng malakas na ulan dahil sa bagyo. Mahirap nang makakita kaya nag-aaway sila kung ano ang dapat gawin. Biglang sumalpok ang sasakyan sa mas malakas na ulan at lumitaw sa isang malinis na lugar na tila protektado ng isang di nakikitang pader. Laking gulat nila nang makita nilang ang bagyo ay tila nasa malayo na. Wala ring signal ang kanilang mga cellphone at may isang nakakakilabot na crew sa lupa malapit sa isang malaking bahay. Inilagay ni Clover ang kanyang kamay sa hangganan ng dalawang lugar upang maramdaman ang ulan. Bigla niyang napansin ang isang figure sa kalsada at inakalang ito ay ang kanyang kapatid kaya pinuntahan niya ito. Nakita siya ng dating kasintahan niyang si Max at nabahala dahil padilim na rin kahit sa malinaw na bahagi, kaya hinayla niya si Clover pabalik. Nawala na ang figure sa kalsada. Sa loob ng bahay, ini-inspeksyon ng grupo ang loob. Maraming kakaibang bagay tulad ng kalendaryo mula pa noong 1998, isang malaking hourglass, at mga palakol na nakasabit sa dingding. May kuryente pa, pero wala ng tubig. Nilagdaan ni Nina ang guest book at napansing maraming tao kabilang si Melanie ang pumirma ng maraming beses, ngunit bawat lagda ay lumalala ang sulat kamay. Nakakita naman ang kasintahan niyang si Abby ng board na puno ng mga flyers. Nang alisin niya ang mga pump negosyo, lumitaw ang maraming poster ng mga nawawala, kabilang si Melanie, pero walang impormasyon ang alinman. Pagpasok ni Clover, nakita niyang ang pamagat ng guest book ay, Glore Valley, na lalo niyang ikinumbinsi na ang nakita niyang figure ay ang kanyang kapatid. Napansin ni Nina na nakabaliktad na ang hourglass, ngunit walang umaamin na sila ang gumawa. Biglang may narinig silang ingay at pagtingin sa bintana, nawawala na ang kanilang sasakyan. Nagmadali silang lumabas at nakita ito sa ulan na nakaon ang ilaw, ngunit nang lapitan nila ito, bigla itong umaandar na parang tatakbuhan sila, kaya nagbalik silang lahat sa loob. Nagdesisyong suriin ni Megan, Max, at Clover ang basement, na lumalabas na isang malaking lugar panuluyan. May mga gasgas ang mga bintana, na kinagulat ni Max dahil hindi dapat may bintana sa ilalim ng lupa. Nakakita sila ng telepono at radyo pero parehong hindi gumagana. Sa itaas, nakarinig ng ingay si Abe kaya sinundan niya ito. Biglang namatay ang isang ilaw at tinawag siya ni Nina ngunit hindi siya sumagot. Hinanap siya ni Nina at nang buksan niya ang ilaw, laking gulat niyang nakita si Abe na pinutol sa kalahati ng slasher. Napasigaw si Nina at narinig ito ng iba. Nagboluntaryo si Max na tignan siya. Maingat siyang sumilip at nakita ang slasher na nakatitig kay Nina na pinatay na gamit ang palakol. Nang tumalikod ang slasher, mabilis na bumalik si Max sa basement at sinabi sa mga babae na magtago. Ilang sandali lang, bumaba rin ang slasher at binugbog ito ni Max gamit ang isang upuan, pero parang wala lang ito. Sinubukan niyang saksakin ito gamit ang upuang sira ngunit kinuha lang ito ng slasher at isinaksak sa mata ni Max. Habang naghahanap ng susunod na biktima ang slasher, dahan-daang gumalaw si Clover sa kabilang silid upang kunin ang isang kutsilyo. Sunod na binasag ng slasher ang pinto ng aparador upang hilahin palabas si Megan. Binato niya ito sa pader at paulit-ulit na ibinangga ang ulo nito sa sahig hanggang sa mapatay. Gamit ang pagkakataon, sinaksak ni Clover ang likod ng slasher ngunit wala pa rin itong epekto. Dahil sa desperasyon, tumakbo si Clover palabas habang nakikita ang mga bangkay ng mga kaibigan. Pagdating niya sa gubat, nadapa siya. Lumitaw ang mahiwagang figure at sinubukang abutin ito ni Clover, pero biglang pinatay siya ng slasher gamit ang palakol. Sa sandaling iyon, biglang bumaliktad ang hourglass at muling lumitaw ang 5 kaibigan sa bahay sa parehong sandaling nagsimula silang mag-imbestiga. Naalala nilang lahat kung paano sila pinatay at ang kanilang mga larawan ay bahagi na ng mga poster ng nawawala. Sinabi ni Megan na nararamdaman niyang may kakaibang puwersang samhakop sa kanila.
Nag-aaway sila kung ano ang dapat gawin ngunit biglang kumikislap ang mga ilaw at bumagsak ang pinto. Tinangkang isara ito ni Abby ngunit bumukas muli kaya pinagtulungan nilang isara ito gamit ang mga bagay. Dahil sa pakiramdam ng pagkahilo, umupo si Megan at sinabing kakaiba ang gabing iyon. Bigla na lang bumaluktot ang kanyang katawan sa nakakakilabot na paraan, namuti ang kanyang mga mata, at itinagilad ang kanyang ulo bago sumigaw. Napakasakit ng ingay kaya napilitan ang grupo na takpan ang kanilang mga tainga at nagsiputukan ng mga bumbilya, dahilan para magdilim ang silid. Binuksan ng mga kaibigan ang flashlight ng kanilang mga cellphone at napagtanto nilang nawawala na si Megan. Narinig nila ang isang bumubulong na tinig at sinundan ito hanggang makita nila si Megan na nakalutang at tila nasa trance habang nakatayo sa harap ng mga flyers. Nagsimula siyang ituro isa-isa ang mga poster ng mga nawawala at ginagamit ang mga boses ng mga biktima, inuulit ang kanilang mga sinabi bago sila mamatay. Matapos siyang muling sumigaw, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na, huwag silang papasukin, bago mabali ang kanyang leeg at bumagsak siyang patay. Gustong lapitan ni Max si Megan ngunit pinigilan siya ni Abe, sinabing baka lumipat ang pagsanib sa ibang katawan kung hahawakan ito. Maya-maya ay may kumatok sa pinto, ngunit nang sumilip si Abe sa bintana, wala siyang nakita. Nagpatuloy ang pagkatok at laking gulat ng grupo nang marinig nila ang boses ni Melanie na humihingi ng tulong. Gustong buksan ni Clover ang pinto pero pinigilan siya ni Abe at ipinaalala ang babala ni Megan. Nagsisigaw si Melanie habang tila sinasalakay siya, kaya inalis ni Max ang mga nakaharang sa pinto. Tumakbo palabas si Clover pero wala siyang nadatnang tao. Sa kabila ng kalsada, biglang lumitaw ang isang lumang barong-barong na may mensaheng nakasulat sa pinto na tila minumura ang Glore Valley. Bigla siyang itinapon ng isang di nakikitang puwersa sa lupa, at nang subukan siyang tulungan ni Max, itinulak din siya pabalik sa bahay kasama ang iba bago muling magsara ang pinto. Bumukas ang barong-barong at kinaladkad ng puwersa si Clover patungo rito at iniwan sa harapan. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit bigla siyang hinayla papasok at nagsara rin ang pintuan. Sa loob ng bahay, pilit pa ring binubuksan ni Max ang pinto ngunit hindi ito bumubukas. Nang may marinig silang tunog na tila nagbukas ang kandado, gusto na sanang lumabas ni Max ngunit pinigilan siya ni Abe, sinabing malamang patay na si Clover at dapat silang tumakas upang humingi ng tulong. Pumayag si Nina, pero hindi sila pinansin ni Max at lumabas pa rin ng bahay. Sa loob ng barong-barong, nakita ni Clover ang maraming ulo ng manika at isang matandang babae na may suot na maskarang panghinga. Nanunood ito ng balita tungkol sa isang aksidente sa minahan sa Glore Valley. Sinubukan ni Clover na buksan ang pinto pero hindi niya ito magawa. Lumapit ang babae at ipinaliwanag na ang tanging paraan para makalabas ay ang mabuhay hanggang bukang liwayway o maging bahagi ng sumpa. Itinulak niya si Clover sa sahig at pinilit siyang huminga gamit ang maskara, sinasabing kailangan din niyang magdusa tulad ng isinumpang bayan. Nag-itim ang mga mata ni Clover at naging abo ang matanda. Nang dumating si Max sa barong-barong, kusa itong bumukas at pumasok siya. Tumakbo sina Abe at Nina pabalik sa sasakyan at tinangka nilang tumakas mula sa malinaw na lugar. Laking gulat nila nang makita ang isang dambuhalang nilalang na hamarang sa kalsada kaya wala silang magawa kundi bumalik. Hindi mabuksan ni Nina ang pinto at nang lumingon siya, patay na si Abe at sinugod siya ng slasher habang siya ay nagsisigaw. Samantala, natagpuan ni Max ang barong-barong na bakante. Static lang ang nasa TV at may mga papel sa mesa na may guhit ng mga halimaw. May narinig siyang ingay sa itaas kaya umakyat siya at pumasok sa silid na may maraming nakakatakot na manika at isang tumatagilid na upuang deuyog. Pinahinto niya ito at tinangkang lumabas, ngunit muling narinig ang ingay at may lumitaw na clown doll sa upuan. Kinuha niya ito at itinapon sa dingding. Bigla siyang nagulat nang may presensyang nasa likuran niya, si Clover, na ngayon ay may suot na maskara. Pinatay siya ni Clover sa pamamagitan ng paglaslas bago siya lumabas ng barong-barong, ngunit bigla siyang nabangga ng sasakyan ni Abe. Habang namamatay, bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, muling bumaliktad ang hourglass at nagbalik ang lahat sa kani-kanilang orihinal na pwesto. Muling pumirma si Nina sa guestbook sa ikatlong pagkakataon at nagsisimula ng malagas ang buhok ni Megan. Sa labas, biglang lumitaw ang isang water tower. Pagkatapos harangan ng pinto ng mga kagamitan nagtago ang mga magkakaibigan sa banyo. Nagpakita si Abe ng baso ng tubig mula sa gripo at nagulat si Megan dahil hindi ito gumagana noong una. Uminom ang lahat habang pinapakinggan ang kwento ni Clover, na nagsasabing ang babae ay isang mangkukulam at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Pagkatapos, umubo ng dugo si Abe at pinunasan ito sa kurtina ng shower upang itago. Ngunit lalong lumala ang kanyang pag-ubo hanggang sa sumabog ang kanyang katawan. Bumagsak sa mukha ni Nina ang dugo at laman loob kaya tumakbo siya sa lababo upang maghugas, ngunit bigla ring sumabog ang kanyang katawan. Nagpanik sina Clover, Max, at Megan at tumakbo pabalik sa hallway. Nagsimulang umubo si Megan, sumabog ang kanyang binti at siya'y natamba. Maya-maya, lumaki ang kanyang tiyan hanggang sumabog din ito.
Pilit niyang gumapang ngunit muli siyang sumabog at namatay. Ayaw ni Clover na mamatay sa ganoong paraan kaya nakiusap siya kay Max na tapusin na siya. Inilagay ni Max ang kanyang mga kamay sa leeg ni Clover ngunit hindi niya magawa at sa halip, siya rin ay sumabog. Napahandusay si Clover at narinig ang isang pag-ihip ng hangin. At laking gulat niya nang pumasok si Hill sa silid. Sinabi nitong hindi siya mabubuhay kung mananatiling walang ginagawa, at sumabog din siya. Muling nag-reset ang hourglass at muling nabuhay ang lahat. Habang napansin ni Megan na may tumutubong bagong mga ngipin sa kanya, nagsimula nang maghanap ang iba ng mga bakas sa bahay. Nakakita si Clover ng kahon na may mga medikal na tala at maraming ID na nagpapakitang si Hill ay nagtrabaho sa maraming ospital bilang psychiatrist. May isa ring pahayagan na may artikulo tungkol sa isang aksidente sa minahan sa lugar 20 taon na ang nakalilipas. Mahigit 1,000 tao ang namatay at dinala si Dr. Hill upang tumulong sa mga nakaligtas. Nilamon ng lupa ang buong bayan, dahilan kung bakit wala ng ibang bahay sa paligid, at kung bakit may mga bintana ang basement. Ang bahaging iyon sa ibaba ay dating nasa ibabaw ng lupa. Binuksan ni Nina ang isa sa mga pinto sa basement at nakita ang isang nakakatakot na lagusan, kaya agad niya itong isinara. Pagkatapos, nakakita si Max ng mga lumang VHS tapes at pinatugtog ang mga ito sa TV. Ang una ay bastos na pelikula, ngunit ang kasunod ay nagpapakita ng mga eksperimento ni Hill sa klinika. Ang mga pasyente niya ay pagod na sa paulit-ulit na pagkamatay at ramdam ng katawan nila ang hirap, gaya ng pagkalagas ng buhok. Isa sa mga pasyente ay namatay habang ang isa naman ay nabaliw at kinain ang kanyang kaibigan. Sa kalaunan, nag-anyong Wendigo ito. Ipinapaliwanag ng boses ni Hill na ang pinakamatagal niyang test subject ay tumagal ng 11 gabi. Sa sandaling iyon, nagsalita si Hill sa grupo gamit ang radyo, at sinabing makakaalis ang 4 kung mamamatay ang ika-5. Nais ni Abe na pakinggan ito, pero nabigla ang iba. Sinabi ni Megan na may nararamdaman siyang kakaiba at itinuro ang isang drawer sa mesa kung saan nakakita si Clover ng mapa. Ipinapakita nito ang isa sa mga lumang klinika kung saan dati nagtrabaho si Hill, at pinaghihinalaan ni Clover na doon siya nagtatago, pero sinabi ni Abe na wala nang natitirang gusali. Tinawagan ni Clover si Hill sa radyo at sinabing gusto niyang makipagkita rito, kaya't sinabi ni Hill na naghihintay siya sa gubat kasama si Melanie. Tumakbo palabas ng bahay si Clover, hindi pinapansin sina Max at ang mga babae kahit binabalaan siya na baka isa iyong patibong. Samantala, iniisip ni Abe na tama ang ginawa ni Clover dahil mas mabuti ng isang tao ang mamatay kaysa 5. Dahil sa kasuklam-suklam niyang pag-iisip, sinaksak siya ni Nina sa likod at inutusan ang iba na hanapin si Clover. Nang mag-isa na ang magkasama, dumating ang slasher at pinatay silang dalawa. Sa gubat, naapakan ni Clover ang isang bear trap. Isang anino ang humila sa kadena upang hilahin siya papasok sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, dumating din sina Max at Megan sa gubat at natagpuan ang mga labi ng nalubog na bayan. May narinig silang kakaibang ingay at nang tumingala sila, may Wendigo sa isang puno. Agad silang tumakbo, pero nadapa si Megan at tumama sa bubong ng isang lumubog na bahay. Habang nababasag ang salamin, hinawakan siya ni Max at sinubukang hilahin. Ngunit hinawakan ng Wendigo si Megan sa paa at binasag ang bubong, kaya't nahulog silang dalawa. Walang nagawa si Max kundi panuurin si Megan habang kinakaladkad ito patungo sa kamatayan. Samantala, nakalabas si Clover mula sa dilim habang natagpuan siya ni Max. Sa sandaling iyon, lumabas ang anino at si Melanie pala iyon, na ngayoy nagiging Wendigo rin. Inalis ni Max ang bitag sa paa ni Clover at ikinabot ito sa mukha ni Melanie upang mahuli ito. Pagkatapos ay tinulungan niya si Clover na tumakas at nagtago sila sa bungad ng gumuhong minahan. Nagyakap sila at pinag-usapan ang maaaring mangyari. Narinig nila ang paglapit ng Wendigo. Muling nakiusap si Clover para sa isang kaawa-awa na wakas, kaya sinaksak siya ni Max sa leeg gamit ang bubog. Pagkamatay ni Clover, uminom ng tubig si Max mula sa tagas at hinarap si Melanie, bago siya sumabog. Isang flashback ang nagpapakita ng araw na umalis si Melanie papuntang New York, na sinabing gusto niya ng mas magandang buhay. Inaya niya si Clover pero tumanggi ito. Pagkatapos, naging Wendigo si Melanie dahil isa lamang pala itong bangungot. Nagising si Clover at nakita ang sarili sa bahay kasama ang iba, maliban kay Megan. Sa pagkakataong ito, nasa sala na sila at hindi sa karaniwang lugar. May kakaibang nararamdaman si Abe sa kanyang likod at nang itinaas niya ang kanyang kamiseta, may pagbabago na sa katawan niya. Pero sinabi ng mga kaibigan niya na wala naman silang nakikita. Nang tanungin ni Clover kung ilang gabi na, sabi ni Abe ay 4 pa lang, pero itinama siya ni Nina at ipinakita ang libro. 13 beses na siyang pumirma, at nang ikumpara ito ni Clover sa iba pang bisita, napansin niyang walang ibang umabot ng ganoon katagal. Ibig sabihin, ito na ang huling pagkakataon nila. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nilang mas maraming gusali ang lumitaw. Hindi nila mahanap si Megan, at iniisip ni Abe na naging bahagi na siya ng gabi gaya ng sinabi ng bruha.
Hindi niya maintindihan kung bakit may mga gabi silang hindi maalala kaya nilabas niya ang kanyang cellphone na may mga video. Ipinakita rito si Clover na may bulate sa pisngi at ang mukha niyang naaagnas. Sa isa pang video, pinatay sila ng isang maskarang multo sa koridor. Sa susunod, natagpuan nila ang boiler room kung saan inatake sila ng isang Wendigo pero napatay nila ito. May clip rin ni Nina na dumudugo ang mga mata. Sa huli, makikita si Hill na chine-check ang mga bangkay. Pagkaalis nito, lumitaw si Megan sa camera bilang nag-iisang nakaligtas sa ika-12 gabi. Sinabi niyang hahanapin niya ang maaaring makatulong sa kanila bago tuluyang umalis ng bahay. Sa sandaling iyon, tumunog ang sirena sa paligid at sumilip sila sa bintana, lahat ng kaaway nila ay dumarating ng sabay-sabay. Dahil hindi epektibo ang pagtakas, kumuha si Clover ng palakol at ipinahayag na lalaban siya upang mailigtas si Megan, at nangganyo ang iba na tumulong. Dumaan sila sa lagusan sa basement at narating ang isang lumubog na bahay na pinasok nila sa bintana. May Wendigo sa kabilang silid kaya't sinubukan nilang manatiling tahimik, pero natagpuan pa rin sila nito at agad umatake. Nang pabagsakin si Nina, sinaksak ni Clover ang binti ng Wendigo gamit ang asarol para mapigil ito. Mabilis na tumakbo ang grupo habang dumarami ang Wendigo dahil sa ingay. Matapos ang sunod-sunod na pagtakbo sa mga silid, pumasok sila sa isang lagusan ng mina hanggang sa marating nila ang isa pang lumubog na bahay at pumasok sa garahe. Sa kasamaang palad, dumating ang slasher sa bubungan at binasag ito para tumalon papasok. Naghagis si Max ng mga gamit para ma-distract ito, at sa pagkakataong iyon, nakatakas mag-isa si Clover. Sa isang bukas na bahagi ng minahan, natagpuan ni Clover si Melanie, na agad siyang pinabagsak. Tinangkang umakyat ni Clover sa hagdan ngunit hinayla siya ni Melanie upang mahulog. Itinaas ni Clover ang kanyang mga kamay bilang senyales ng kapayapaan at gumamit ng malumanay na salita upang subukang paalalahanan ang kapatid, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa huli, sinunggaban niya si Melanie at itinulak ito sa isang matulis na kahoy na tumusok at tuluyang pumatay dito. Bago umalis, sinabi ni Clover kay Melanie na mahal niya ito. Samantala, nagtutulungan ang iba upang labanan ang slasher, gamit ang iba't ibang bagay para pabagsakin ito. Nang sa wakas ay bumagsak ito, sabay-sabay nilang binuhat ang isang napakabigat na maso at pinulbos ang ulo nito upang patayin siya. Sa kasamaang palad, narinig nilang dumarating ang mga Wendigo kaya't kinailangan nilang tumakbo. Balik kay Clover, nagpatuloy siya sa paghahanap sa minahan, humihinto lang upang magtago kapag masyadong malapit ang isang Wendigo. Sa wakas ay natagpuan niya ang klinika at sinundan ang mga sigaw ni Megan hanggang sa isang kwartong nakakandado. Si Megan ay nakatali sa isang upuan at may baliw na Wendigo na nakagapos sa pader sa tabi niya. Agad na naghanap si Clover ng susi sa iba pang kwarto hanggang makarating siya sa opisina, kung saan nakita niya ang sariling file sa isang mesa at mga security camera na kinukuhanan ang buong lugar. Biglang pumasok si Hill at ikinandado ang pinto. Habang umiinom ng kape, ipinaliwanag ni Hill na ginagamit ng Glor Valley ang takot ni Clover na parang baterya upang patakbuhin ang mga bagay, at ang mga halimaw ay bunga ng kanyang sariling mga pangamba. Nang ailapag ni Hill ang tasa, hinintay ni Clover na tumalikod ito, saka inilagay ang tasa sa ilalim ng tumutulong tubig mula sa kisame. Maya-maya, uminom muli si Hill ng kape at sumabog. Kinuha ngayon ni Clover ang mga susi ni Hill at nagmadaling sagipiin si Megan. Nakawala na rin ang Wendigo mula sa pagkakagapos, ngunit nagkaisa ang dalawang babae upang isara ang pinto at ikandado ito bago pa man sila maabot ng halimaw. Parehong grupo ay mabilis na tumakbo habang hinahabol sila ng mga Wendigo. Ang grupo ni Nina ay dumaan sa hagdan at nakalabas. Samantalang sina Clover at Megan ay kailangang maghukay tulad ni Melanie at lumabas sa ilalim ng krus. Pilit silang hinihila pabalik ng mga Wendigo, ngunit dumating ang iba upang saklolohan sila at makatakas. Bumagsak na ang huling butil ng buhangin sa hourglass, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-reset. Nawala na ang bagyo sa labas at bumalik na sa normal ang paligid, kaya't sumakay ang magkakaibigan sa sasakyan upang tuluyan ng makaalis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bagong grupo ng mga tao at muling narinig ang pag-ugong ng pagsipol ni Hill. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood.